Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ng mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, dating Pangulong Rodrigo Duterte posibleng mapahamak sa ginagawang pagkuyog ng kanyang mga taga-suporta sa social media kay ICC Pre-Trial Chamber Presiding Judge Julia Montoc. Mga assets ni dating Pangulong Duterte posibleng ma-freeze habang dinidinig ang kaso ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Malacanang sinagot ang mga naging patutsada ni Davao City Mayor Baste Duterte. Malacanang suportado ang investigasyon ng Kamara sa 6.4 billion pesos na ipinamahagi ng BARM sa mga barangay. At mga benepisyo sa 4Ps at iba pa, idadaan na sa e-wallet. Muna po sa ating mga balita, pinaalalahanan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na posibleng makasama sa kaso ng dating Pangulo ang pambabatikos sa tumatayong hukom ng ICC. Yan ang Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Posibleng makasama ang mga pangbabatikos ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isa sa mga tumatayong hukom ng ICC. Ito ang sinabi ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Kung may kailangan kayong hingin o may kailangan kayong tunguhin, kailangan sa korte address ang mga relief. Pero sa tamang proseso, hindi sa Facebook, hindi ko mapapalaya yung ng ganyang strategy si Pangulong Duterte. Hindi din yan mapapababa ang kaso o mapapa-dismiss ito eventually. Ayon pa kay Conti, maaaring makadagdag pa ito sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo. Ingat-ingat lang po kasi merong sinasabi offenses against the administration of justice o yung parang kapag nag-interfere ka sa mga proseso, kapag nanakot ka, nag-intimidate ka ng huwes para gawin niya yung trabaho niya improperly o hindi niya gawin yung trabaho niya, naku, yan ay pwedeng tingnan na dagdag na kaso kay Presidente Duterte, lalo na kung makikita na this would be under his direct control and supervision, itong sistematikong atake na ito. Naniniwala naman si Conti na hindi pagbibigyan ng korte ang hinahandang petisyon ng kampo ng dating Pangulo na interim release o ang pansamantalang kalayaan habang dinidinig ang kanyang kaso. Malaki pa rin daw ang kapasidad ni Duterte na maghasik ng lagim. Bukod sa wala pang pinagbibigyan ng ICC na kahalintulad na petisyon sa mga nagdaang kasong dinidinig dito, hindi raw may tatangging malaki pa rin ang impluensya ni Duterte na posibleng makaapekto sa pagbubura ng ebidensya at pananakot sa mga tatayong witness laban sa kanya. Sa palagay ko mababa. Siyempre, i-oppose namin yan. Tututulan niya ng mga biktima dahil malaki ang influensya pa rin ni Duterte, malaki ang capacity niya to, sa totoo lang, maghasik ng lagim. At importante para sa ICC na sa pagpapatuloy ng proseso ay walang intimidation ng witnesses, walang pagpatay ng witnesses, bawal na bawal yan. At walang pagbura o pagkawala ng ebidensya. Yung interim release niya ay una, posibleng maka-apekto doon sa ebidensya, whether documentary or testimonial, meaning tao. Ani Conti, kapag pinagbigyan si Duterte, baka mahirapan ng ICC na padaluhin siya sa pagdinig. Flight risk dyan mukhang hindi nababalik para matrial. At yun yung isang malaking bahagi kung bakit sa ikinulong para mag-trial. Kung palalayain siya kahit temporarily, baka masangkalan yung attendance niya doon sa mga hearings moving forward. Kaya tingin namin mababa ang chance na payagan siya. Walang wala ding example pa, wala pang ginagawa yung court prior.
Bagamat inaasahan ng mga biktima ng EJK na maraming magsasalita bilang insider witnesses tulad ng mga nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad na sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas, nakasalalay pa rin ang desisyon sa prosecutor kung i-consider sila na tumayo bilang testigo. Hindi para sa amin, sa bahagi ng mga biktima, ang pagpapasya at pag-decide tungkol dito sa witnesses. Office of the Prosecutor yan. Pero ang masasabi namin, parang sa sa direction or sa pudyak ng ICC prosecutor, mukhang may hawak pa siyang iba. Kaya trial ready siya eh. At inaasahan namin na may iba pang maglalakas ng loob na haharap bilang insider witnesses. At yan po ay kailangan. Dahil yun yung hindi natin naiintindihan eh. Paano ba talaga bumaba yung instructions? Paano ba talaga na-disperse ang pera? Paano ba talaga naganap ang mga patayan? Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Samantala, nanawagan ang pamilya ng isa pang drug war victim kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan silang mabigyan ng hustisya ang pagpatay sa kanyang anak. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Harley Valbuena ng PTV Manila. Matapos maaresto ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kasong Crimes Against Humanity, posibleng maharap sa kaso sa Pilipinas ang mga pulis na naging bahagi ng war on drugs. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na tumatayo ring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, irerekomenda niya ang pagsasampa ng kaso laban sa mga pulis. Pag-aaralan. Pero yes, I would recommend filing charges. Bukas na bukas para yung domestic courts ay mag-entertain ng katulad ng mga charges at doon sa mismo kumanabit ng gatilyo o kaya doon sa mga chief of police. Ayon kay Conti, hangarin ng ICC na usigin ang pinakamatataas na opisyal sakaling hindi ito kayang panagutin ng justice system ng bansa na magbibigay daan naman para mapanagot sa mga lokal na korte ang kanyang mga tauhan. Para sa isa pang abogado ng EJK victims na si Attorney Nery Colmenares, bukod sa mga pangkaraniwang pulis, ay mas dapat ring kasuhan ang mga pulis general na nagpatupad ng war on drugs. Ayon kay Colmenares, hindi sila makapagsampa ng kaso noong panahon ni Duterte dahil dinodoktor umano ng mga pulis ang mga autopsy reports at death certificates ng mga biktima. May isang bata, for example, na binaril, sa kilikili pa tinamaan, pero nang lumabas ang death certificate, bronchopneumonia. So paano ka magsampa ng kaso sa korte laban sa pulis? Ang sasabihin ng korte, hindi pala pinatay yung anak mo. Naroon pa rin ang takot na naramdaman ng mga naulilang pamilya, lalo na't aktibo pa rin sa serbisyo ang ilang pulis na dawit sa EJ case. Kwento naman ni Dalia Cuartero, ina ng drug war victim na si Jesus Cuartero. Sinubukan nila noong magsampa ng demanda sa tulong ng Commission on Human Rights. Ngunit hindi ito umusa dahil walang gustong tumestigo. Gusto po sana namin manawagan kay Mr. President na sana mabigyan kami ng pagkakataon, mabigyan din ng pananagutan ang mga kapulisan. Hindi lang si Mr. Duterte. Sila Mr. Bato de la Rosa, yung mga general na isa sa nagpatupad ng tukhang. Bukod kay Duterte, kabilang din sa mga idinadawit sa kaso sa ICC ay ang mga dating PNP chief na sina Ronald Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Ilan naman sa mga nakonvict na sa extrajudicial killings ay ang 3 pulis Caloocan na pumatay kay Kian de los Santos. Mula PTV, Harley Valbuena para sa Balitang Pambansa. Moot o wala ng saysay ang writ of habeas corpus petition na inihain ng magkakapatid na Paulo, Veronica at Sebastian Duterte sa Korte Suprema para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon yan sa Department of Justice. Sa isinumiting consolidated compliance ng DOJ sa mataas na hukuman, sinabi nilang baliwala na ang petisyon dahil wala naman sa kanilang kustodiya ang dating presidente. Giit din ng ahensya, walang merito ang petisyon dahil ang writ of habeas corpus ay para lang sa mga iligal na ikinulong o iniresto at hindi para sa mga dumaan sa judicial process.
Dagdag pa ng DOJ, ang paglipad sa dating Pangulo sa The Hague ay naaayon sa batas. Nakasaad sa Section 17 ng Republic Act No. 9851 o Batas ng Pilipinas kaugnay sa mga krimen laban sa international humanitarian law. Maaaring hindi na mag-imbestiga ang gobyerno kapag may paglilitis na ang isang international tribunal laban sa isang individual. Maaari ding i-extradite ng Pilipinas ang isang akusado o suspect sa kaso. Matapos naman itong isumite ng DOJ sa Korte Suprema, nagkaroon ng special session ng hukuman at napagdesisyon na nila na bibigyan ng 5 araw ang kampo ng mga Duterte para maghain ng tugon sa sagot ng DOJ. Samantala, naniniwala ang isang legal expert na posibleng ma-freeze ang mga asset ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kanyang mga kaso. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, sinabi nitong nakasalalay sa mga prosecutor kung maghahain sila ng motion para hilingin ito sa korte. Gayunpaman, binigyan din niya ang kahalagahan ng timing sa paghahain ng motion kaugnay nito lalo na't hindi pa convicted sa kaso ang dating Pangulo. Samantala, sa usapin naman ng mga ihaharap na witness, inilatag ni Attorney Conti kung sino-sino ang mga posibleng mapabilang, kabilang na ang mga kaanak ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings. Gayon din ang binansagang DDS o Davao Death Squad, gaya ni na Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Kung presentasyon kasi ng kaso, di kailangan mapatunayan na may nangyaring patayan, may nag-utos ng patayan, at kung paano naganap yung patayan. So, wide variety of witnesses. Ang pakiusap ko lang din siguro sa general public ay huwag na po muna tayong mag-speculate kung sino mismo kasi baka mag-security risk. Pero siguro parang kategorya. So una, pwede ka magkaroon ng parang factual witnesses. Anong nangyari? Paano namatay? Pwede ka rin magkaroon ng factual witnesses na magsasabi paano na inuutos yung yung pagpatay, insider yan. Ang tawag dyan, insider witness, precisely. Pwede ka rin magkaroon ng witness na magsasabi tungkol sa anong nangyari dito sa lugar namin, ganito karami ang pinatay. And they are called pattern witnesses. Tapos, meron ka din pwedeng expert witnesses. So, yan yung usual na kausap natin sa korte, mga eksperto na ano nga po ba ang itsura ng crime scene, etc. Ikinukonsidera ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang opsyong magtatago o pagtatago sakaling lumabas na ang warrant mula sa International Criminal Court. Ayon kay de la Rosa, pinag-aaralan niya ang opsyong ito dahil malabo umano ang nakikita niyang hustisya sa bansa. Pinunan naman ni dating Congressman Gary Alejano ang nakikitang opsyon ni de la Rosa at tinawag itong kaduwagan. Samantala, pinunan ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang posibilidad na mamalagi si De La Rosa sa Senado kung lalabas man ang warrant ng ICC. Sinagot naman ito ni Senate President Cheese Escudero at pinaalala na ang institutional courtesy na posibleng ipagkaloob nila kay De La Rosa ay ginawa rin daw noon sa mga kasamahan ni Manuel na tinaguriang Batasan 5. Hindi dumating sa isang debate si Attorney Raul Lambino, PDP laban senatorial candidate at isa sa mga kandidato sa hanay ng political party ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Katunggali niya sa debate sina Cal Yodi at Attorney Luke Espiritu. Ayon sa organizer ng nasabing debate, lilipad umano si Lambino sa The Hague, Netherlands. Dahil walang debate nangyari, naglabas ng opinyon ng dalawang senatoriable candidates sa pagkakaresto ni dating Pangulong Duterte ng International Criminal Court at sa war on illegal drugs kung saan nadawit umano sina senatoriable candidate Bato de la Rosa at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Panawagan ni na Attorney Espiritu at Cal Yodi sa administrasyon itigil ang war on illegal drugs policy na ipinatupad ni dating Pangulong Duterte at bayaran ang mga pamilyang biktima ng extrajudicial killings. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matatag na paninindigan ng Pilipinas laban sa paglaganap ng nuclear weapons sa isang pagpupulong kasama ang Executive Secretary ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization na si Dr. Robert Floyd. Ipinunto ng Pangulo na walang nananalo sa nuclear war, kaya mahalaga ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong mundo sa pamamagitan ng pag-iwas sa paggamit ng nuclear weapons. Sinabi rin ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas sa pagpapatupad ng Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty para matiyak na ang bansa ay patuloy na magiging bahagi ng pandaigdigang inisyatibo para hindi lumaganap ang paggamit ng mga nuclear weapons. Suportado ng Malacanang ang hirit ng Kamara na imbestigahan
ang umano'y irregularidad sa 6.4 billion pesos na Local Government Support Fund ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod ito ng paghimok ng Kamara sa Commission on Audit na imbestigahan ang paggamit ng nasabing pondo kung saan ang mga paboritong barangay lang sa rehiyon ang nabigyan. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ito ng oversight function ng Kongreso kaya't dapat lang na masilip kung ano ang mga naging problema. Sa datos ng House Committee on Public Accounts, nasa 400 barangay sa Lanao del Sur ang nakatanggap ng pondo na nagkakahalaga ng 500,000 pesos hanggang 2.5 million pesos mula sa LGSF. So kung ano po yung maiimbestigahan dyan ay talaga pong nararapat lamang na bigyan ng pansin at itama ang dapat na itama. Wala po itong kinalaman sa pagpapalit po ng interim chief minister dahil mismo po si Sir Ibrahim mismo ang nagsabi na kaya po siya bibitaw ay dahil magko-concentrate po siya sa BARM parliamentary election. So yun po yun. Wala pong kinalaman ng pagpapalit sa ICM. Hinihikayat ng palasyo ang mga magsasaka na ibenta ng direkta ang kanilang produktong palay sa National Food Authority o NFA. Kasunod yan ang inihaing mga magsasakang mababa ang bili sa kanilang rice traders. Kaya giit ng Malacanang ay lumapit ang mga magsasaka sa kanilang LGU para maikonekta sila sa NFA. Pinabulaanan din ito na ang pag-import ng bigas ay nakakaapekto sa pagbaba ng presyo ng palay sa loob ng bansa. Sa ngayon, plano ng pamahalaan na bumili ng mga truck na maaaring magamit ng mga magsasaka sa pagbebenta ng kanilang palay. Ang problema lang malamang po ng mga farmers natin ay wala pong sasakyan. Pero ayon po sa ating secretary, meron na po tayong ginagawang procuring po ng trucks at hindi lamang po siguro ngayon kasi ngayon po lang pa nagkakaroon ng bidding para po pag nagkaroon na po tayo ng sasakyan ay diretso na po natin yung mga farmers at hindi po sila mahirapan na mabenta ang kanilang palay sa NFA. Samantala, palalawigin pa ng pamahalaan ang pagbibigay ng ayuda sa pamamagitan ng e-wallet. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Sa pagkain at pambaon ng kanyang mga anak napupunta ang perang nakukuha ni Marites mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino program. Pero nababawasan na pa ito sa tuwing kinukuha ang ayuda mula sa kanilang barangay patungo sa bayan ng Palapag sa Northern Samar. 4,500. Yung nakukuha nyo. Magkano po yung pamasahe? 350. Ang laki. Oo. Pang ano na po sana yon? Panbigas. Tapos pambili ng mga bata ng gamit. Para mapabilis ang pag-abot ng tulong at serbisyo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Target ng pamahalaan na gawing online ang pagbibigay ng iba't ibang pinansyal na tulong mula sa gobyerno. Inumpisahan na ng Department of Social Welfare and Development ang paghatid ng ayuda sa pamamagitan ng e-wallet at hinikayat ang mga benepisyaryo na sunggabin ang pagkakataong mapabilis ang pagtanggap ng benepisyo sa pamamagitan ng online payment app. Palalawigin rin ito at ipatutupad sa iba pang programa gaya na lamang ng tulong panghanapbuhay sa mga disadvantaged at displaced workers o tupad ng Department of Labor and Employment. Yun po ang balakin dahil sabi nga po natin ang naisin po ng Pangulo ay magkaroon ng 90% na digitalization para po yung mabilis ang transaksyon ng mga taong bayan sa pamahalaan. Tiniyak ng Malacanang natuturuan ng digital literacy ang ating mga kababayan para sigurong mapatataas ang kapasidad sa paggamit ng teknolohiya at online services ng pamahalaan. Isang hakbang ito patungo sa mas inklusibo at makabagong paraan ng pagtulong sa ating mga kababayang nangangailangan sa pamamagitan ng teknolohiya, mas magiging mabilis, epektibo at ligtas ang pagtanggap nila ng suporta mula sa pamahalaan. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Simula po sa susunod na linggo, madadagdagan na ang oras ng operasyon ng MERRT3. Iniutos ng Department of Transportation ng pagpapalawig ng operating hours ng tren sa gabi ng 1 oras. Sa ngayon, alas 9:30 ng gabi ang huling biyahe ng tren sa North Avenue na nag-uumpisa ng 4:36 o 4:38 ng umaga, depende kung weekdays o weekend. Ayon sa DOTR, magsisimula na sa susunod na linggo
ang mas mahabang oras ng operasyon ng MRT3 upang mas maging maginhawa ang biyahe ng mga pasahero. Tiniyak ng Department of Education na mas mahigpit na ang mga hakbang nila ngayong pagdating sa implementasyon ng Senior High School Voucher Program. Yan ay sa gitna ng usapin ukol sa umano'y ghost beneficiaries dito. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng House Committee on Basic Education and Culture, natukoy na 2016 pa lang ay may mga naiulat na multiple registration at multiple enrollment na red flags sa Senior High School Voucher Program. Ayon kay Committee Chair Roman Romulo, tulad noong 2024 sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, nasa 27 billion pesos ulit ang nakalaang pondo sa nasabing programa. Kaya't dapat ay matugunan na ang mga isyu dito at matiyak na ang bawat sentimo ng pondo ng bayan ay napupunta sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Sinagot ng Malacanang ang patutsada ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Baste Duterte na ang pagkakaaresto sa kanyang ama ay paraan lang para pagtakpan ng ilang isyu ng pamahalaan. Yan ang balitang pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV Manila. Kasunod ng pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crime against humanity dahil sa madugong drug war ng kanyang administrasyon, nanindigan ng palasyo na hindi ito diversionary tactic ng pamahalaan. Paratang kasi ng anak ng dating Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte na paraan lamang daw ito para pagtakpan ng ilang issue, partikular ang PhilHealth at ang General Appropriations Act, bagay na ayon sa Malacanang ay tinutugunan na. Bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga-PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin ipinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Buwelta pa ng palasyo, ang issue ng confidential funds ng Office of the Vice President ang tila hindi na napag-uusapan. Kaya mabuti na lamang din daw at lumutang ang mga bagong kahina-hinalang pangalan na nakatanggap umano ng pera mula sa naturang pondo ng OVP. Kung naman po ay na-discover po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, sasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Sinalag din ng palasyo ang hirit ni Mayor Baste Duterte na idinidiin lamang sila ng administrasyon. Gusto naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out. Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Sa tanong kung bakit hindi muna inimbestigahan ng dating Pangulo dito sa Pilipinas bago i-turn over sa ICC, pinaliwanag ng palasyo na dapat tanungin ang nakaraang administrasyon dahil taong 2021 daw nang hilingin ng Duterte administration na itigil ng ICC prosecutor ang pag-iimbestiga dahil magsasagawa umano ng sariling investigasyon ang nakaraang administrasyon. Pero hindi raw ito nagawa, kaya ipinagpatuloy ng ICC prosecutor ang pagsisiyasat. Kung meron po sigurong dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Samantala, sinabi naman ng palasyo na nakikipagtulungan na sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para tugunan ang paglipanan ng fake news lalo na sa social media kasunod ng pagkakaaresto ni Duterte. Ipinunto rin nito na kailangan ng whole-of-nation approach para tuldukan ang misinformation. Hindi rin tutol ang Malacanang sa naging pahayag ni dating Senador Laila de Lima na handa itong makipagtulungan sa investigasyon ng ICC. Muli ring hinimok ng palasyo si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na bumalik na sa bansa para harapin ang mga alegasyon sa kanya, lalo't hindi naman ito magiging parte ng legal team ni Duterte. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente.
Balitang Pambansa. Sinimulan na ang pagpapatayo ng isang 30 palapag na pabahay sa Barangay Bati sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ng Department of Human Settlements and Development at Social Housing Finance Corporation ang groundbreaking ng makabagong San Juan Pambansang Pabahay, ang unang 4PH project sa lungsod. Magkakaroon ito ng 1,029 units na may laki na 25 square meters bawat isa, kasama ang kumpletong pasilidad para sa maayos na pamumuhay ng mga taga San Juan. Samantala, binanggit ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang kahalagahan ng digitalization ng mga proseso ng gobyerno. Sa GovX.0 Summit, sinabi ni DICT Undersecretary David Almirol na ang ahensya ay nangunguna sa digital transformation upang tugunan ang mga problema ng mga lumang sistema at magugulong data. Naglunsad na ang DICT ng 25 digital platforms kabilang ang eGov Super App na pinag-isa ang mga serbisyo tulad ng aplikasyon sa lisensya at PRC certifications. Mas pinalakas pa ang ginanap na Agri-Trade and Tourism Expo 2025 ang sektor ng agrikultura at turismo ng Alaminos City, Pangasinan. Ang mga tampok na produkto dito, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan. Hindi lamang ang 100 mga isla ang tampok sa 100 Islands Festival sa Alaminos City, Pangasinan, kundi pati ang mayamang agricultural land ng lungsod. Bumida sa pagbubukas ng Agri-Trade and Tourism Expo 2025 ang mga booth ng 40 magsasaka, mga mangingisda at Irrigators Association and Cooperative kung saan mabibigyan sila ng oportunidad na makapagbenta ng kanilang mga produkto. More than just a platform for trade and tourism, this event is a testament of collaboration and progress, strengthening our local industries and communities. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na patuloy nilang susuportahan ang mga mangingisda at mga magsasaka na malaki ang naitutulong sa ekonomiya ng syudad. At dahil malakas ang turismo ng Alaminos kung saan umabot sa 100,000 ang tourist arrival ngayong unang quarter ng 2025, gagamitin ito ng LGU para isulong pa ang mga agricultural na produkto sa mga turista. This is the venue for us to showcase our products that we have in our own cluster. Ang Tourism Office is ready to help you out pagdating po sa promotion and marketing of Alaminos products. Samantala, bilang pagkilala sa malaking papel ng mga magsasaka, nakatanggap sila ng tig 50,000 insentibo mula sa pamahalaan na magagamit naman sa pagpapalakas ng kanilang produksyon. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Ricky Kasipit para sa Balitang Pambansa. Hindi lang kalinisan ang target ng Department of Trade and Industry sa Coastal Cleanup Drive sa Lawag City, kundi palaksin pa ang turismo ng Ilocos Norte. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Tulong-tulong ang mga taga-barangay Kaawakan sa isinagawang Coastal Cleanup Drive na yan sa Lawag City sa Ilocos Norte. Pinangunahan yan ng Department of Trade and Industry bilang bahagi ng selebrasyon ng World Consumer Rights Day. Paraan din ito ng DTI at provincial government para mahikayat pa ang mga turista at bisita sa lalawigan ngayong darating na summer season. Mas maraming turista ang pupunta kung makikita nila ay ang paligid na pupuntahan nila ay malinis at saka ay safe. So yun yung ating yun yung magandang result ng ating ginagawa ngayon. Bukod naman sa pagpapanatili ng kalikasan, kasado na rin ang paghahanda ng Barangay Kaawakan para matiyak ang kaligtasan ng mga turistang pupunta rito. May mga naka-duty po tayong mga barangay tanods po natin at saka pinagbabawal po natin yung mga nakainom or lasing na maliligo, lalo't malalaki po yung alon. Nagsagawa rin ng swapping ang DTI bilang pasasalamat sa serbisyo ng mga volunteer at mga residenteng tumulong sa Coastal Cleanup Drive. Mga pre-love item at mga gamit sa kusina ang ipinamigay ng kagawaran na ang iba ay galing sa donasyon. Mula PBS Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Balitang Pambansa. Nasa 30 estudyante sa San Jose Occidental, Mindoro ang binigyan ng crash course ng mga bumbero kung paano rumisponde sa panahon ng sunog at emergency. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Dayan Gorembalem ng PIA Mimaropa.
Binuksan ng Bureau of Fire Protection o BFP San Jose Fire Station ang kanilang istasyon para turuan ang ilang piling estudyante ng mga paaralan upang maging handa sa sunog. Ang open house activity na ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Natuto ang halos nasa 30 college interns tungkol sa mga safety equipment na ginagamit sa pagresponde sa mga sunog at tungkol sa tamang paraan ng pagbibigay ng paunang lunas at CPR. Natutunan ko dito yung sa activity po namin, naging discuss po ng isang officer. Ayan nga po yung gamit po sa mga kapag mayroon pong sunog. Naranasan din ng mga intern na mag-rappel mula sa ikatlong palapag pababa sa unang palapag ng istasyon sa gabay ng mga bombero. Ayon kay SFO2 Sujila Labindao, ito ay isa sa mga basic skills na dapat alam ng isang bombero. Ibinahagi naman ni Laika B. Encado, isa sa mga kalahok, na mas naintindihan niya ang trabaho ng mga bombero dahil sa aktibidad. Mahirap pero para po sa mga kababayan or para po sa ibang tao na nangangailangan is andyan po sila para po tumulong. Inimbitahan din ang higit 20 grade 1 students kasama ang kanilang mga magulang at tinuruan sila kung paano gumapang palabas ng isang gusali sakaling may sunog. Ang aktibidad ay isa sa mga inisyatibo ng BFP ngayong Fire Prevention Month upang paigtingin ang kanilang kampanya kontra sunog. Mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa, Diane Francisco Rambales para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Josh Garcia. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.